sa viewers, magandang araw sa inyo. Ang hirap magsalita, ang hirap magsalita. Sobrang hirap. Kasi alam nyo, tanga din ako eh. Pumayag ako sa mangyari ni Mark. May mali din ako. Kasi umpisa pa lang, pumayag ako. Pumayag kasi ako para malaman nyo, pumayag ako. Para makatulong sa kanila. Mali pala yung pagpayag ko. Nung mapunta kaming Cebu, nag-usap na kami. Natatapusin na daw to. Kawawa si Idang noon. Umiiyak siya habang ginawa niya yung blind date na yun. Kawawa yung anak ko. Pero pinapayuhan ko na lang na para sa kanila yon. Pinapahaba pa niya. Umabot pa kami sa Cebu, guys. Umabot kami sa Cebu. Umabot kami sa kapatid ko. Yung kapatid ko nga, hindi humingi ng budget sa kanya doon. Ang dami nila doon, ang dami namin, ang dami niyang bit-bit. Kawawa nga yung mga bit-bit niya eh. Para pinabayaan lang niya, ginamit niya lang din. Lalo na yung kambal. Bakit para? Kasi tinuring na rin namin siyang pamilya eh. Yung pamilya niya, pamilya namin. Parang isang pamilya na kami. Lahat ng ginawa niya, gusto niya yun. Siya may gusto lahat. Pumayag ako para makatulong. Para sa future. Kanino future yun? Future niya. Tama si Boss John. Boss John, tama ka. Future niya yun. Nung umay kami si Bukala namin tapos na. Kasi yun ang sabi niya. Umaasa si Idang na tapos na at masaya na kami. Ngayon, kinausap niya ako na masajinan sa kwarto. Dinamay niya pa yung pangalan ng mama niya. Yung mama niya kasi nag-uusap din kami, nag-chat din kami. Mula umpisa, ayaw ng mama niya sa decision niyang gagawin niya yung content na yon na maghihiwalay sila ni Idang. Plano lahat yun ni Mark. Ngayon, ang sabi ng mama niya sa akin, Balae tawag niya sa akin eh. Sabi niya, Balae, hindi ko gusto yung content na yan. Pakiramdam ko may mangyayari. Sabi ko, gusto ng anak mo yan eh. Kaya sige, sakyan na lang natin kung hanggang kailan niya gusto. Sandali lang naman daw. Nung umuwi kami galing Cebu, umuwi ako nung to. Binok niya na ako nun. Kasi nga daw, tatapusin na daw namin. Kaya pinapawin na niya ako na Manila. Umuwi ako nung to. Nandun niya pa ako sa airport. Kasama si Mark TV. Kasama si Idang, kasama yung anak ko. Pero nasa likod si Idang ng sasakyan para hindi makita ng mga tao. Tinatago niya. Ngayon, pagdating ko sa bahay, hinabukasan dumating siya. Mama si Idang. Kinausap niya ako, masinsinan, sa kwarto kami. Sabi niya mag-heart to heart daw kami. Kasi taga-heart to heart din sila ng mama niya. I-heart to heart ko daw si Idang na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kasi ang gusto niya pahabain pa tong drama na to. Pahabain yung script na to. Kinausap niya ako. Sabi niya, Mama, pahabain natin to. Kausapin mo si Idang. Kasi ayaw ni Idang. Sabi ko, alam ba ni Idang? Sabi niya, hindi. Ayaw ni Idang. Sabi ko, pahabain daw hanggang 20. Kasi daw, cut off. Alam niya, nagmi-million views. Hindi ko pinagayabang sa sarili ko. Nagmi-million views kasi dahil sa kukontrabida ko. Alam niyo yan. Naghihingi ba ako? Naghihingi ba akong kapalit? Oo, nagbibigay siya. Pero yung bigay niya, sinusumbat niya pa sa ano ko pala yun. Si Idang hindi nagsasabi sa amin yan dahil mahal niya si Mark, pinoprotektahan niya sa amin. Pag may masabi ka kaming hindi maganda sa pandinig ni Idang na tungkol kay Mark, nagagalit pa yung anak ko sa amin.
Si Idang pa yung nagagalit. Kasi pinoprotektahan niya si Mark. Ngayon ang sabi niya, tuloy natin yan. Ngayon sabi niya, ituloy natin to. Kukuha na naman ako ng ibang babae. Blind date ulit. Napasmile ako. Siyempre, di ko alam na sasabihin ko eh. Napasmile ako. Ngayon, ang akala niya, yung smile ko na yon ay pumapayag ako. Kaya niya ako sinabihan na plastic. Nabigla ako, hindi ako makapagsalita. Huli impact sa akin. Ngayon sabi niya, ituloy natin to, kukuha ako na ibang ka-blind date. Ngayon sabi niya, yung blind date daw na yon, papupuntahin niya sa bahay niya. Ang gusto niya, magdadala ng ulam, dadalan daw siya ng masarap na ulam. Para daw makita ng mga subscriber o mga viewers na wala na talaga sila ni Idang. Nabigla ako, pero hindi ako nakapagsalita, ewan ko sa kanya, kung sa palagay niya yung smile ko ay pumapayag ako, umuoo daw ako, sabi niya. Ngayon sabi ko, akala ko ba tapos na? Sabi niya, hindi mama, tuloy natin to kasi pera to. Mukha akong pera, sinabi niya aaminin ko mama, mukha akong pera. Para sa amin. Para sa kanya lang pala yun. Kaya napaisip ako, sabi ko, okay ba kay Idang na may ganon? Sabi niya, kausapin mo ng heart to heart si KP. Kasi yung mama ko, nag-heart to heart kami. Sabi niya, sorry guys sa suot ko, sorry lahat. Sorry ko na tsura ko ngayon, sorry talaga. Nakausap daw niya yung mama niya. Ang sabi daw niya, nag-heart to heart daw sila ng mama niya. Ang sabi niya daw sa mama niya, gagawin niya yun. Pumapayag daw yung mama niya. Di napaisip ako, sabi ko, ba't ganun? Ba't kausap ko yung mama niya? Mula umpisa ayaw ng mama niya sa content na yun. So ngayon, akala niya okay na. Di ngayon, umalis na sila. Kasama si Drexler. Mapupunta sila ng Cavite. Kasi sasama niya si Drexler, gagawa na naman dapat sila ng content na yung kuya ni Idang, kunyari, isa sa uli yung sing-sing. Ganon yun. Kaya sinama niya si Drexler. Ngayon, kinausap ko si Idang, sabi ko, Dang, akala ko ba tapos na? Sabi ni Dang, oo mama, masaya yung anak ko, masaya. Sabi niya, oo mama, tapos na to. Matatapos na to. Magtatagaytay kami ni Merk. Ang dami niyang sinabing magaganda. Tatagaytay kami, hindi muna kami mag-vlog. Kami munang dalawa. Sabi ko, ay, Dang, hindi ganon ang sinabi ni Merk. Sabi ni Merk, itutuloy daw to hanggang 20. Umayag ka daw at kukuha na naman siya ng ibang blind date. Ngayon yung anak ko, nabigla. Tinawagan siya ngayon habang nagbibiyahe sila papuntang Cavite kasama si Kuya Drexler niya. Tinawagan niya si Merk. Sabi niya, grabe naman yung ginawa mo. Akala ko ba tama na? Gumanon siya, sabi niya. Binura niya si Merk kaya pinatayan siya. Pinatayan niya binlock niya si Merk agad. Tapos, naka-block din sa akin. Yun. Dahil sa content na yun, nawala si Merk. Dahil sa content na yun, yun ang kinagalit niyang content na hindi natuloy para malalaman ninyo. Yun. Di ko alam kung may babae o sabi nila meron. Pero kasama na rin yun sa plano niya. Plano niya to lahat. Kami sumusunod lang sa kanya. Hindi kami makakilos para kami robot. Kulang na lang sa amin remote control. Kontrolado kami lahat. Pero sinusunod namin siya. Siya yung iniisip namin. Sorry guys, nahulog. Dahil sa content na yon na hindi kami pumayag. Dahil sa content na yon, dinamay niya pa yung mama niya. Pero yung sinabi, nag-usap kami ng mama niya. Sabi na, mama, Diyos ko po. Ako yung ayaw sa content na to. Tapos ngayon, dinamay niya yung mama niya. Nagchat-chat kami ng mama niya. Nangihinayang din yung mama niya
niya sa pinagsamahan. Sayang din kasi tinuring na niya namin siyang anak, pero pag wala pa lang kami sa harap niya, iba yung sinasabi niya sa amin, totoong tao kami, tsaka mahirap lang kami, hindi po kami mayabang. Kilala po kami dito sa lugar namin, kahit pumunta po kayo dito, kilala po kami dito, hindi po kami mayabang. Hindi po namin nangad yumaman. Alam po ng mama ni Mark yun, sinabi ko po sa kanya, hindi po kami gustong yumaman. Yung Canada niya, kanya rin yan. Dito po sa mga followers ng mga anak ko at hindi followers, no? Yung mga tanong na yan ninyo lahat, alam kong masasagot na ngayon yan. Ito, hindi scripted. Pero lahat ng vlog nila halos lahat ng vlog nila ni Direk Ulo ay scripted po yun. Ginamit ang mga taong nasa paligid ko. Sinuportahan po namin yon para kumita siya. Siya lang po ang kumikita. Tandaan nyo yan. Yung mga nagtatanong, nagsasabi, na mukha kaming pera. Wala pong binibigay. Yan si Direk Ulo ng pera sa amin. Kahit po, pampaayos ba lang sa bulok na bahay namin. Tandaan nyo. Sobrang galit ko na po. Pero, unang-una po, pagsimula ako sa pagsimula nila doon pa man. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang Direk Ulo na yan, na hindi po talaga maganda. Mula pa noong, kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past 3 years. Sinusuportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa Nasugbu, Batangas. Alam nyo ba kung alam nyo po yung Fortune Island, kung gaano kataas yan, nag-dive pa ako para sa views nila. Buwis buhay po ako para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila. Hanggang napunta kami ng White Sand, hanggang napunta po kami sa Kabiang Tunnel, yung boundary ng Cavite. Sinusuportahan ko po yan sila. Pero wala pong utang na loob yan. Tandaan nyo yan. Wala pong utang na loob yan. Time to time po. Inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Pero po ito sasabihin ko sa inyo. Naawa po ako sa anak ko. Wala po daw boses, Lasa. Naawa po ako sa anak ko. Ay, Kipi. Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, pinapahubad niya yung anak ko sa harapan ng milyong tao. Hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak niyo sa karamihan tao na hindi niyo alam. Anong gagawin ninyo? Kayo mga anak, tandaan niyo yan. Pahubarin. Kayo ng kasintahan niyo sa harap, ginagago niyo yung magulang ninyo. Ginagago niyo ang apelido ninyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Noon pa yan eh. Hanggang last day po ng kunwari nilang proposal talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absent ako. Nag-absent ako po para lang masuportahan yung kalukuhan ng proposal na yan. Hindi po totoo yan. Kita nyo para akong robot? Doon, kung napanood nyo yun, para kami mga robot. Siya lang ang halos nagsalita. Kasi scripted niya nga yun. Sana po maintindihan nyo. Maintindihan nyo. Pagpunta nila sa Cebu, scripted po yun. Gusto akong pasamahin ni Kipi pero
po ako sumama. Dahil alam kong madadagdagan naman yung kalukuhan sa buhay. Yan si Direk Ulo na yan. Kung naalala nyo pa, yung nag-post ako sa FB account ko na sinabi kong kasinungalingan na ini-interview siya ni Makagago. Karamihan doon, hindi po totoo. Scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si Makagago doon. Kasi may nakapaligid ng mga tao sa kanila. Totoo po yan, kahit itanong nyo kay Makagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan ko yung kasinungalingan na yun. Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng 1 linggo yan, si Merv. 1 linggo, pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita dito sa amin at ayusin niya yung gusot na to para sa pamilya namin, magkikita na kami sa kung saan kami magkita. Ihahabla ko na po yan. Tandaan nyo, hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh. Tama yung sinabi mo, Mark. Na mga bubo kami. Tama, bubo. Tama yung sinabi. Sinabihan kami. Na bubo kami. Pag nag-aaway sila ni Kipi. Mga bubo daw kami. No, kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Tama yun. Para kumita siya. Para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Halos kalahati ng sahod ko napupunta sa kanila. Gawa lang marami sila pupunta sa bahay. Maglulutuan ko. Oh, tama. Magbibigay yan, gentlemen. Magbibigay yan. Katiting lang para sa kanila. Hindi pa sapat yun. Pagkabandang huli, pag-uwi, sobrang pagod ko. Gawa lang. Maglilinis pa kami ng bahay. Mag-aasikaso pa kami. Alam nyo lang, gaano kasakit. Tama yung sinabi ng anak mo. Yung mga baser na yan dyan, huwag kayong magsalita kung pasok sa puso't isipan ninyo. Noon pa yan eh. Nagagalit na ako, gawa lang sasabihin nyo, mukhang pera kami. Hindi nyo ba alam? Ang katotohanan, magsasalita agad kayo ng ganun. Please lang. Sobra na po. Hindi na po maganda talaga. Ang pinagagawa ni Direk Ulo sabi nga ni Makagago, Direk Ulo. Totoo po yan kasi direktor talaga yan eh. Lahat, kaya kayong paikutin. Pati kami pinaikot. Na wala man lang pabor sa binibigay sa amin, na alam namin kung gaano kalaking kinikita niyan. Tingnan yung bahay namin dito. Kikita niya yung paligid. Pero hindi ako nagkulang sa pag-support. Hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. Si Drexler, si Scotty, yung Buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro sinong Buruha na yan. Ginamit yan. Yung kontrabida, ginamit niya yan. Tapos, sisakin lahat kami ginamit niya para sa views lang niya. Pero sabihin ko sa iyo ang tanong. Ito ang tanong. May kamag-anak ba siyang sumuporta sa views niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila yung si Direk Ulo na yan kung anong ugali na yan. Kung gaano kasakim yan. Kilala po nila yan. Wala kayong makikita ang kamag-anak nila sa side niyan na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Ngayon na ba? Yan po ang totoo. Pag-aralan nyo maigi. Mula Broscobos pa yan siya. Broscobos. Umalis siya. Gumawa ng sarili niyang channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin ginulangan siya ni Broscobos. Hindi pala. Ganon. Siya pala ang may problema. Kay Hector Turner. Kay Boss John. Boss John, ako sa'yo noon pa. Gusto na sana
problema na to, gawa lang noon pa, alam na ni Boss John kung magkano kinikita nila ni Kipi. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakit po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng mga nasa panig niya, humihiwalay na po sa kanya. Gawa ng sa masamang ugali niya. Eh, tour nila niyo kay Boss John. Magkaibigan talaga kami niyan. Hanap po ako dyan. Yung mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang, tapos bago na ang natitira. Ewan ko lang, mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya. Siya lang ang gusto niyang intindihin. Hindi kasi yan lumaki sa magulang niya, kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal ng magulang sa anak. Kung anong naramdaman ng magulang sa anak, kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang. Hindi niya ramdam yun, hindi niya abot yun, guys. Hindi niya abot yun. Wala sa isipan niya. Ang gusto niya pa, gumano na lang gumano ng pira. Kaya, alam ko maraming galit na dyan. Alam ko maraming galit na. Minsan tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko. Kung ano yung mga nakapaligid ng mga salita ng mga tao. Galit na dyan. Pero ako, abot na makakaya ko, pinagpapasensyahan ko pa rin yan. Gawa ng, naging party rin sa buhay ko siya eh. Kahit na ginago niya ako. Naging sila ng anak ko na sinusuportahan ko. Abot na makakaya ko, guys.